Ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo ay kinakatawan ng mga bansa na may malaking pondo para sa depensa at mataas na antas ng teknolohiya. Ang kanilang lakas ay hindi lamang nakabase sa bilang ng mga sundalo, kundi pati na rin sa kanilang makabagong sandata tulad ng mga missiles, tangke at mga eroplano. Ano-ano nga ba ang mga bansa na may pinakamalakas na militar? Halina't ating talakayan sa video ito. Narito ang listahan ng mga nangungunang pinakamakapangyarihang militar sa mundo ayon sa Global Firepower Rankings. Ipinagmamalaki ng bansang Italy ang kanilang matatag at malakas na puwersang militar na may power index score na 0.1863. Ang militar ng Italy ay merong iba't ibang arsenal, kabilang ang 400 helicopters kung saan mahigit 50 ang nakatalaga bilang mga attack helicopters. Bukod dito, ang Italia ay merong 2 aircraft carriers na mahalaga para sa pagpapalakas ng kakayahan at mga operasyong pandagat. Ipinagmamalaki ng bansa ang kanilang hukbo na may humigit kumulang 200,000 active military personnel. Ang komprehensibong estruktura ng kanilang armadong puwersa ay kinabibilangan ng infantry, armored divisions at mga specialized units na equipped ng mga high-powered na kagamitan. Ang kanilang malalim na arsenal kasama ang mga makabagong sistema ng armas ay nagpapakita ng kakayahan nilang tumugon sa anumang banta. Hindi rin magpapahuli ang Pakistan pagdating sa puwersang militar na mayroong diverse arsenal, mga modernong teknolohiya at malaking bilang ng kanilang military personnel na mayroong mahigit kumulang 600,000 active personnel. Ang Pakistan ay may malaking arsenal na binubuo ng mahigit 3,000 na tangke, 1,400 na military aircrafts at 9 na operational submarines. Ibinida rin ng Pakistan ang kanilang mga nuclear weapons na mayroong estimated na 170 warheads bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang national defense strategy. Sa ganitong kakayahan, kaya naman itinuturing ang military ng Pakistan na isa sa pinakamalakas sa Asia at sa buong mundo. Bukod dito, ang Pakistan ay patuloy na nag-i-invest sa modernisasyon ng kanilang mga puwersa at kagamitan upang mapanatili ang kanilang kakayahan sa labanan. Ang Turkey ay pumapangalawa sa may pinakamalaking puwersang militar sa NATO kasunod sa Estados Unidos na may humigit kumulang 400,000 active personnel. Ang kanilang matinding arsenal na kinabibilangan ng mga advanced na aircrafts, armored vehicles at mga missile systems ay nagpapalakas sa kanilang depensa. Sa kabila ng hamon sa rehiyon, ang militar ng Turkey ay nananatiling isa sa mga pinakamalakas sa pandaigdigang seguridad. Bukod dito, ang Turkey ay naglaan ng humigit kumulang 30 billion para sa defense budget. Ang malaking budget na ito ay para sa mga modernisasyon, pagbili ng mga bagong gagamitang militar at enhancement pagdating sa teknolohiya. Nasa pang-7 pwesto ang Japan pagdating sa military power na may 0.1601 power index score. Ang military force ng Japan ay binubuo ng mahigit 240,000 personnel. Ibinida ng Japan ang matinding arsenal na kanilang hukbong sandatahan, kabilang ang mahigit 1,400 na military aircrafts at mahigit 100,000 na mga sasakyang pangdigma. Isang mahalagang bahagi ng estratehiyang militar ng Japan ang paggamit ng mga long-range strike capabilities. Ang mga bagong gagamitan na binili ng Japan, kabilang ang mga Tomahawk cruise missiles na gawa ng US, ay may kakayahang targetin ng mga banta sa mas malalayong distansya. Kasama rin sa mga plano ng modernisasyon ang pagpapabuti ng mga missile defense systems at ang pagpapaganda ng mga bagong teknolohiya para sa mga autonomous operations. Ang bansang UK ay nagpapanatili ng isang matatag na puwersang militar na may power index score na 0.1443. Malaki ang investments ng United Kingdom para sa operational capabilities ng kanilang hukbong sandatahan. Ang mga programa tulad ng Future Soldier Initiative ay naglalayong isama ang mga advanced na teknolohiya tulad ng laser detection systems, drones at real-time data connectivity. Ang militar ng UK binubuo ng 3 pangunahing sangay: ang Army, ang Royal Navy kasama ang Royal Marines at ang Royal Air Force, na bawat isa
ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad. Ang kabuuang bilang ng puwersa ng UK ay umabot sa humigit kumulang 1,400 personnel. Sa kabila ng mas konting bilang ng mga aircraft carriers kumpara sa iba pang mga bansa, ang technological na kalamangan at kakayahang gamitin ng kanilang mga puwersa sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagbibigay sa UK ng mahalagang papel sa pandaigdigang militar at diplomasya. Patuloy na pinapanatili ng South Korea ang matatag na presensya ng kanilang militar. Ang South Korea ay mayroong humigit kumulang 600,000 na aktibong tauhan at mayroong nasa 3 milyong reserba. Kaya naman ay tinuturing ito na isa sa pinakamalaking puwersang militar sa buong mundo. Ang South Korea ay may power index na 0.1416 na nagpapakita ng kanilang advanced technologies at kahandaan sa digmaan. Ang bansa ay may malaking arsenal na binubuo ng mahigit 130,000 na sasakyan at 700 na helicopters, kabilang ang mahigit 100 na assault helicopters. Naglalaan din ang South Korea ng malaking pondo para sa teknolohiyang pangdepensa na nakatuon sa modernisasyon ng kanilang mga kakayahan. Ang bansa ay nagde-develop ng mga advanced na sistema tulad ng KF-21 fighter jet, mga missile defense systems at mga teknolohiyang nakabase sa artificial intelligence. Nasa pang-apat na pwesto ang bansang India. Ipinapakita ng India ang kahangahangang lakas militar nito na may power index score na 0.1023. Ipinapakita ng mga armadong puwersa ng India ang mabilis na pag-unlad at malakas na infrastruktura sa depensa. Ang lakas militar ng India ay mas pinagtitibay ng malaking populasyon nito. Sa pagsusuring isinagawa ng global firepower, nakuha ng India ang isang prominenteng posisyon dahil sa malaking manpower at aktibong workforce ng militar. Noong Enero ng taong 2024, iniulat na ang manpower ng India ay humigit sa 600 million na individual na kumakatawan sa 47% ng kabuuang populasyon ng bansa. Bukod dito, ipinakita sa ulat na nagpapanatili ang India ng humigit kumulang 1.5 milyong aktibong tauhan ng militar. Bukod sa dami ng manpower, ang India ay mayroong malalakas na armas at modernong kagamitan, kabilang ang mga tangke, fighter jets at mga ballistic missiles. Kilala rin ang kanilang hukbong dagat na may mga aircraft carriers at malalaking barkong pangdigma na nagbibigay sa kanila ng kakayahan sa pagpapatrolya at depensa sa mga karagatan. Ipinagmamalaki naman ng China ang matatag at malakas nitong militar na may power index score na 0.0706 na nagpapahiwatig ng malawak nitong kakayahan sa depensa at sa mga strategic advancements. Noong Abril ng taong 2024, ayon sa mga ulat sa buong mundo, ang military authority ng China ay umabot sa higit 700 milyong individual na nagpapakita ng kanilang kahangahangang kontrol sa kanilang hukbo. Bukod dito, ang China ay mayroong iba't ibang mga kagamitang militar, kabilang ang 50 malalaking warships at mahigit 70 submarino na nagpapalakas sa kanilang puwersa sa dagat. Maliban sa kanilang hukbong pandagat, ang China ay kilala rin sa pagkakaroon ng pinakamalaking hukbong panlupa sa buong mundo na may libo-libong tangke at artillery. Ang kanilang mga missile system, lalo na ang kanilang mga ballistic missiles, ay tinuturing na isa sa mga pinaka-advanced at nakakatakot sa buong mundo. Dagdag pa rito, mabilis ang pag-unlad ng China sa larangan ng teknolohiyang militar tulad ng paggamit ng mga drones, artificial intelligence at mga cyber warfare capabilities. Napapanatili ng Russia ang matatag at malakas na militar nito na may power index score na 0.0714. Ang militar ng Russia ay isa sa pinakamalaki at pinakamatatag na puwersa sa buong mundo na may humigit kumulang 1.5 milyong aktibong tauhan at hanggang 2 milyong reserba. Ang struktura ng militar ng Russia ay binubuo ng iba't ibang sangay tulad ng ground forces, navy at aerospace forces. Kasama rin ang mga independent units tulad ng strategic rocket forces at special operations forces. Dahil sa diverse composition ng kanilang hukbo, kaya naman kaya nilang magsagawa ng iba't ibang uri ng operasyon. Ang Russia ay mayroong humigit kumulang 4,000 na mga sasakyang panghimpapawid
kabilang ang mga fighter jets, bombers at mga support vehicles. Malinaw na isa pa rin ang hukbo ng Russia sa pinakamalakas sa larangan ng pandaigdigang militar. Bukod sa kanilang hukbong panghimpapawid, ang Russia ay may malawak na bilang ng mga tangke, artillery at mga missile system na itinuturing na isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Ang kanilang mga submarino at mga barkong pangdigma ay nagbibigay ng karagdagang lakas sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Dagdag pa rito, ang kakayahan ng Russia sa cyber warfare at mga advanced missile technologies ay mas lalong nagpapalakas sa kanila, hindi lamang sa Europa, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng mundo. Nangunguna ang Estados Unidos sa pinakamakapangyarihang puwersang militar sa buong mundo. Ayon sa Global Firepower, ang US ay may power index score na 0.0699. Ang US Army ay binubuo ng mahigit kumulang 1.2 milyong aktibong tauhan at tinatayang 2 milyong reserba. Ibinida ng Estados Unidos ang dami at lalim ng kanilang arsenal na may 92 warships, 11 aircraft carriers, 13,000 aircrafts at 1,000 assault helicopters. Bukod dito, ipinagmamalaki rin ng Estados Unidos ang pinakamataas na defense budget sa buong mundo. Sa budget na umaabot sa $800 billion, na higit na mas malaki kumpara sa budget ng China. Hindi lamang sa laki ng puwersang militar at sa budget na nangunguna ang Estados Unidos, kundi pati na rin sa kanilang kakayahan sa mga makabagong teknolohiya. Ang US military ay may access sa pinaka-advanced na teknolohiya, kabilang mga stealth aircrafts, drones at cybersecurity systems. Ang kanilang kakayahan sa logistics at strategic defense ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa anumang bansa sa mundo. Kasama na ang mabilis na deployment ng mga sundalo at kagamitan. Dagdag pa rito, malaki ang papel ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng seguridad sa iba't ibang rehiyon tulad ng Indo-Pacific at Middle East. Ang kanilang malalim na alyansa sa NATO at iba pang mga base militar sa mundo ay nagpapalakas sa kanilang impluensya at kakayahang protektahan ang kanilang mga kaalyado. Patuloy ang kompetisyon sa pagitan ng mga bansa upang palakasin ang kani-kanilang hukbong sandatahan. Hindi maikakaila na ang militar ay isang pangunahing sukatan ng kapangyarihan sa pandaigdigang entablado.